Napansin niyang napangiti si Arthur nang may maalala to. Bigla ko tuloy na alala nung kabataan ko. Pilit ko ring itinakas si Linda, ang mommy ni Bianca, para pumayag lamang siyang magpakasal sa akin at huwag nang mag-abroad. That time kasi nakatakda na siyang umalis upang magtrabaho sa ibang bansa. Wala hong kasalanan si Bianca, Dad. Ako ang may kasalanan, kaya sa akin na lang ho kayong magalit. Matamang tumitig si Arthur sa manugang bago ito umiling. Hindi ako galit. Naiintindihan ko na kayo. Hindi pa naman kayo kasal sa simbahan, kaya makaka-attend pa rin kami sa church wedding ninyo ng anak ko. Thank you, Dad. Dustin? Dad? Nagkatinginan sina Dustin at Arthur nang marinig ang boses ni Bianca mula sa labas ng library, kasabay ng pagkatok nito sa pinto. Si Dustin ang mabilis na tumayo at nagbukas ng pinto. Pagbungad kay Bianca ay agad niya itong hinapit sa baywang at marahang kinabig. Gulat na gulat si Bianca nang bigla siyang halikan sa labi ni Dustin, pero wala siyang ginawa upang suwayin ito. Binitawan lang siya ng binata nang tumikim ang daddy niya. Nag-uusap lang kami ni Dustin, iha. Lumapit din si Bianca sa ama at yumakap sa baywang ng daddy niya. I am sorry, Dad. Don't be. Nag-explain na sa akin si Dustin kaya naintindihan ko na ngayon ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi ako nagtatampo. Tuwang humalik si Bianca sa pisngi ng ama. Nag-usap na kami ni Mommy na kaming dalawang mag-aayos ng church namin ni Dustin. Pero syempre kasama rin naming mag-aayos ang asawa ko. Nakangiting tumango-tango si Arthur sa anak. Bumalik sila sa dining room at itinuloy ang dinner nila. Past 10 na nang magpaalam sina Bianca at Dustin. Iyahatid pa sila ng mga magulang ni Bianca at dalawang kapatid. Sayang at wala si Oscar dito at ang mag-ina niya. Sana'y nakilala na ng kuya mo si Dustin. Babalik kami ni Dustin dito, Dad. Maybe sa Sunday. Okay, tatawagan ko si Oscar. Inalalayan si Bianca ng kanyang mister na makasakay sa passenger seat. Bago lumigid sa kabilang side ay bumaling si Dustin sa pamilya ng asawa niya. Sige ho, Dad, Mom. Tutuloy na kami ni Bianca. Brent, Jaden, mauna na kami. Sige, Dustin, mag-iingat kayo. Nakangiting bili ni Linda. Okay, Dustin, ingat kayo ni Ate Bianca. Ingatan mo ang kapatid namin, ha? Kundi ay malalagot ka sa amin. Magkasabay na saad ng mga kuya ni Bianca. Pero si Arthur ay tila ba ang nanulas ang bibig. I really love your car. Kailan ho ba ang birthday nyo? 2 months from now. Bakit, Dustin? Reregaluhan ko kayo ng mas maganda pa rito sa kotse ko. Yung nasa number 1 list ng 10 most expensive cars in the world. Okay na sa akin yung ginagamit kong kotse dahil baka makuha lang yun sa akin. Nagbibirong sabi ni Arthur. Ngumiti naman si Dustin bago sumakay sa kotse at pinaandar yon. Nang dalawa na lang sila ay saka bumalik ang realidad. Walang kibo si Bianca habang papauwi sila. At ganon din naman si Dustin. Pero nang nasa loob na ng kondo ay hindi na nakatiis si Bianca. Anong sinabi mo kay Daddy? Bakit biglang nawala ang galit niya? Nagkibit ng balikat si Dustin. Bago ikinuwento sa kanya ang tungkol sa napag-usapan nito at ng daddy niya. Mas mahusay ka palang magsinungaling kaysa sa akin, sabi niya. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka sa akin at bigyan ako ng reward sa ginawa ko? Anong reward? Maang niyang tanong sa binata. Sa halip na sagutin siya ni Dustin, ay bigla itong lumapit sa kanya. Hindi agad nakakilo si Bianca niyang ikulong ng lalaki sa 2 kamay nito ang mukha niya, bago siya siniil ng halik sa labi. Gulat na gulat si Bianca pagkatapos ng halik na yon. Pero agad din naman siyang binitawan ni Dustin, bago nito mabilis na tinungo ang kwarto. Habol niya ng tingin ng lalaki. I think I'm beginning to fall in love with you, Dustin, pero hindi dapat. After a few months ay maghihiwalay din naman kasi tayo. Aniya sa sarili. 9 days after their wedding ay pumunta si Bianca sa commercial building na inaayos niya.
Ngayon na kasi de-deliver ang mga design elements na in-order niya. Kasama niya ang 2 kinontak niyang makakatulong sa pagtatrabaho. Siyempre hindi naman pwedeng siyang maglagay ng malalaking sofa sa dapat nitong kalagyan. Magsabit sa walls ng mga paintings at magkabit ng lighting. Siya lang ang magtuturo kung saan dapat ilagay o ikabit ang mga design elements na in-order niya. Nagsimula siyang magtrabaho nang ma-deliver ang mga gagamitin nila. 10 to 12 ay dumating si Clarice sa lugar na yon at inaya siyang mag-lunch. Sumama naman siya sa kaibigan at kumain sila sa isang fast food restaurant na malapit lang doon. Hindi mo ko tinatawagan o tinitext man lang after your wedding. Almost 2 weeks na yon buhat ngayon. Tila nagtatampong sabi sa kanya ni Clarice. Okay naman ang trabaho sa building so far. Kanina lang na-deliver yung mga design na kailangan ko. Alam mo namang mahirap mag-canvas. Pero wala pa namang pressure. At matatapos ko tong project sa loob ng 15 days. Gaya ng napag-usapan nyo ng client. After na ipakita mo sa kanya ang list ng mga design na na-canvas ko. Kailan lang naman nagsimula yung 15 days. Kaya may 7 days pa akong natitira. Pero kapag nagkaroon ng problema, I will give you a call. Mahabang saad ni Bianca sa kaibigan. Hindi naman kasi yung project ang gusto kong kamustahin, kundi ikaw. Kumusta ang buhay may asawa? Nagkibit ng balikat si Bianca. Okay lang. Sagot niya. Saka siyang umiti dahil baka maghinala si Clarice na hindi normal ang pagsasama nila ni Dustin. Mabait bang husband si Dustin? Super. Bakit parang malungkot ang mga mata mo kahit na nakangiti ka? Napatingin siya sa kaibigan. Parang gusto niyang magalit sa sarili dahil ang dali-dali siyang nababasa ni Clarice. Pagod lang ako sa trabaho. Isa pa, ilang days na lang ay dapat ko nang matapos tong project. You don't really have to rush to meet your deadline for this project, Bianca. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Dustin na siya ang may-ari ng building? At siya ang client natin sa project na to. Napatulala talaga siya kay Clarice. Gusto niyang isiping nagbibiro lang ito. Si Dustin ang may-ari ng building? At dito ililipat ang main office ng Falcon Corporation? Iyon ang may-ari sa lahat ng mart sa buong Metro Manila. At meron na rin silang branches sa Northern Luzon at sa Baguio City at Tagaytay. Wait, hindi ba't connected si Dustin sa Manalo Foods Inc.? Maang niyang tanong sa kaibigan. Falcon Corporation is one of Manalo Foods Corporated subsidiary interests. Hindi lang basta employer roon sa Manalo Inc. si Dustin. Siya ang major shareholders. I think 45% ang share ni Dustin sa company. At 20% naman si Nico. Yung natitirang 35% ay hawak ng 3 business partners nila. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa natuklasan. Ganoon kayaman si Dustin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakontsaba ka pa niya sa pagpapanggap na plumber nung magkita kami sa apartment mo. Nagulat din naman ako nang mapagkamalan mo siyang plumber. But before that ay nakita niya ang picture mo sa salas ko at mukhang na-attract siya sa'yo. Kaya inalam niya kung kailan kita tatawagan para pumunta ka sa apartment para mapag-usapan natin ang tungkol sa project. Natigilan si Bianca sa nalaman. Hindi pa pala sila nagkikitay na attract na si Dustin sa picture pa lang niya. Pero ano kaya ang naramdaman nito nang malamang buntis na siya? Naawa siguro ito ng todo sa kanya. Tama, hindi pera, kundi matinding awang dahilan ni Dustin kung bakit pumayag ito sa kasunduan nila. Nang umuwi si Bianca sa condo after work, ay nadatnan niyang naroon na si Dustin at abala sa pagluluto ng dinner nila sa kitchen. Hay, gutom ka na ba? Sandali na lang to. Hanggang kailan mo ba itatago sa akin ang totoo mong pagkatao? Walang kangiti-ngiti niyang sabi. What? Nag-usap kami ni Clarice kanina. Sa'yo pala yung building na inaayos ko. Doon mo ililipat ang main office ng Falcon Corporation. Hindi ka lang pala basta employee sa Manalo Foods Inc. Kundi isa ka sa may-ari. A major shareholder. Bianca, ikaw lang naman na nag-isip na employee lang ako sa kumpanya nang sabihin kong connected ako ron.
Hindi mo na naman ako itinama. Tulad din nung napagkamalan kitang plumber at pinagmukha mo kong hibang. Alam mo ba ang nararamdaman ko ngayon Nahihiya ako sa sarili ko. Nanliliit ako kapag naalala kong nag-offer ako sa'yo ng 500,000 para pakasalan mo ko. Samantalang pwede mo palang doblehin ang halagang yon at sabihin sa aking get lost. Hindi ko sinabi yon at pumayag akong magpakasal tayo. Tinanggap ko ang partial payment and here we are. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang kinakagalit mo. Now, what's the problem? Napalunok si Bianca. Ano nga bang dahilan at nagagalit siya? Ano ang ipinagsisintir niya? Ano nga bang problema? Yun ba talagang hindi pagtatapat ni Dustin sa tunay nitong pagkatao? O yung pakiramdam niyang hindi siya karapat-dapat sa lalaki? Pero kasunduan lang ang lahat ng to, hindi ba? No strings attached. Bakit ka ba pumayag na pakasalan ako, Dustin? Gusto kitang tulungan. Na ang kapalit ay kalayaan mo? Nag-usap kayo ni Clarice, right? Wala ba siyang sinabi sa'yo? Meron, pero hindi ko alam kung totoo yun. I want to hear it from you. Napatitig sa kanya si Dustin. Hindi naman iniwas ni Bianca ang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na salubungin ang mga mata ng lalaki. Look, Bianca. I want to know the truth, Dustin. I was attracted to you. Doon pa lang sa litratong kasama mo si Clarice. Hindi ko tinigilan si Clarice hanggat hindi siya nangangakong ipapakilala kanya sa akin. At nang una kitang makitay, lalo pang nadagdagan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero nang malaman kong buntis ka. Ibiniti ni Dustin ang iba pang sasabihin. Na-turned off ka, hindi ba? No. Mabilis na tanggi ni Dustin sa kanya. Na-disappoint ako, but only for a while. Nang malaman kong walang balak ang boyfriend mong panagutan kay, nakasilip ako ng pagkakataon, ng pag-asa. Kaya hindi na ako nag-isip pa ng mag-alok ka ng kasal. Sabi mo nga'y gusto mo akong tulungan. Nagulat siya nang bigla siyang hilain ni Dustin sa baywang at kabigin. Yes, I want to help you, Bianca. Pero may mas malalim pa akong dahilan. Kaya pumayag akong pakasalan ka. I become very fond of you. Much more than I expected. Kumabog ng husto ang puso ni Bianca ng mga sandaling yon. Maya-maya'y masuyong hinawakan ni Dustin ang baba ni Bianca. At masuyong iniangat ang kanyang muka upang mapaharap dito. Matama nitong nakatitig sa kanya. Puno ng emosyon ang mga mata. Hindi nga lang matukoy ni Bianca, kung pagmamahal nga o awa lang talaga. Paghuway napansin ni Bianca na unti-unting lumalapit ang mukha ni Dustin sa mukha niya, habang nakatitig pa rin ito sa kanya. She knew he was going to kiss her, pero wala siyang ginawa to avoid it. Hinintay niya pa nga ang paglapat ng halik nito sa mga labi niya. Parang hangin lang na bahagyang dumikit ang mga labi nito sa mga labi niya. Kailangan niya pang kumurap upang makasigurong nangyari nga ang halik na yon. But then, kahit dampi lang yon at saglit na saglit lang, ay napakalakas ng epekto nun sa kanya. Nakakabingi ang lakas ng tibok ng puso niya at parang nanlalamig ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Nang ulitin ni Dustin ang paghalik sa kanya'y mas matagal na yon. Para siyang naliliyo sa halik na yon, kaya napakapit siya sa braso ni Dustin. Pagkatapos ng halik ay nakatitig na naman si Dustin sa kanya at hindi na kayang tagalan ni Bianca, kaya bigla siyang yumakap sa asawa. Nang makabawi ng hinahon, ay mabilis na lumayo si Bianca sa lalaki at tumalikod. Saan ka pupunta? Magbibihis na. Sagot niya sa kahumakbang. Pero hindi pa siya nakakalayoy. Bigla na lamang siyang niyapos ni Dustin mula sa kanyang likuran. Naramdaman niyang dinampian ng halik ni Dustin ang kanang balikat niya. Parang libo-libong kuryente ang naramdaman niya at nanulay sa kanyang buong katawan sa ginawang iyon ng asawa. Dustin! Marahan siyang pumiglas. At nang makawala mula sa pagkakayapos sa kanya ng asaway,
Humarap siya rito. Dustin, please. Hinawakan naman ni Dustin ang magkabila niyang pisngi at muli siya nitong hinalikan sa labi. Parang naparalisa si Bianca sa halik na yon at hindi agad nakakilos. Pagkaraay dinampian naman ng halik ng lalaki ang tungki ng kanyang ilong. Ang noo niya bago siya nito niyakap at paulit-ulit na hinagkan sa ulo. Okay, magbihis ka na. Iyahanda ko na ang dinner natin. Tumango siya at mabilis nang tinungo ang kanyang silid. Nang nasa loob na ng kwarto'y nag-iisip si Bianca. Hindi kaya gusto lang ni Dustin na maging magaan ang damdamin niya? Na hindi talaga siya nito gusto, kundi naaawa lang sa kanyang lalaki. Natatakot siyang maaaring mahal niya na si Dustin. Pero kailan lang ba niya ito nakilala? 1 month and 4 days. Paano siyang nakakasigurong hindi siya nito sasaktan, tulad ng ginawa sa kanya ni Tristan? Wika niya sa kanyang sarili. Umami na kaya si Bianca ng totoo niyang nararamdaman para sa kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.